Isipin mo ang isang mensahero, isang taong nangangaral ng buong puso tungkol sa pagmamahal ng Diyos, yung pagpapagaling ng kaluluwa, tapos yung time team na pagsisisi. Oh, yung typical na naririnig natin sa mga nangangaral sa labas. Tama. Tapos, sa kalagitlaan ng kanyang pagtuturo, bigla na lang niyang sasabihin na ang tanging paraan para mailigtas ang Pilipinas ay ang literal na pagputol sa mga braso at kamay ng mga korap na politiko. At hindi lang simpleng putol hanggang balikat daw. Grabe. Nakakapanindig balahibog na pagliko ng usapan yan. Di ba? Isang nakakagulat na shift. Paano nagiging nauugnay ang banal na pagpapatawad sa isang napakadugo at marahas na parusa? Parang hindi tugma. At yan mismang kontradiksyon na iyan ang nagpapabigat at nagpapakomplikado sa tatalakayin natin ngayon. Kasi hindi ito isang simpleng manifesto sa politika. Oo. At hindi rin ito isang ordinaryong sermon sa relihiyon. Nakikinig tayo ngayon sa isang isipan kung saan ang matinding galit sa sistema ay binihisa ng isang malalim na espiritual na misyon. Kaya sa ating malalimang talakayan ngayong araw, sisisid tayo sa isang tumpok ng mga nakakaintriganting dokumento. May transcript tayo ng isang live video at mga sulat mula sa isang nangangalang Narciso o Lalo. Meron tayong mga nakasulat niyang mensahe mula pa noong 2013 hanggang 2016. Tapos isang mas bagong live stream kung saan inilalatag niya ang kanyang mga matatalas na obserbasyon. Ang misyon natin dito ay intindihin ang arkitektura ng kanyang utak. Bakit niya tahasang tinatawag ang Pilipinas bilang isang makasalanang bansa? Pero teka, bago tayo lumalim, kailangan nating ilatag ng malinaw sa iyo na nakikinig ngayon ang isang mahalagang paalala. Oo, napahalaga nito. Ang trabaho natin sa pagsusuring ito ay hindi para husgahan kung ang mga pinupuntirian niyang politiko, tulad ni na Marcos o ng mga Duterte, ay nararapat ba sa kanyang papuri o galit. Eksakto. Ang mga pangalan at mabigat na paratang na maririnig mo ay direktang nanggaling sa mga pahina at bibig mismo ni Olalo. Bilang mga tagapag-analisa, hindi tayo kumakampi, hinding-hindi natin ine-endorse ang anumang panig ng politika, kaliwaman o kanan. Narito lang tayo para himayin ang lohika ng kanyang mga argumento, gaano man ito ka-ekstremo. Kaya simulan natin sa kanyang pundasyon. Sige. Ang pinakamagandang simula rito ay ang pag-unawa sa kanyang spiritual na pananaw. Kasi ito yung lente na ginagamit niya para tingnan ang lahat ng problema sa Pilipinas. Yung sinasabi niya noong 2013 at 2015, di ba? Napaka-espesifiko niya sa kung ano ang kanyang papel. Oo. Ayaw niyang tawagin siyang propeta. At hindi rin daw siya mensahero. Wait, kung hindi siya propeta at hindi mensahero, ano ang tawag niya sa sarili niya? Nang tanungin daw niya ang Diyos kung ano siya, ang sagot sa kanya ay isa siyang calling. Calling, parang literal na tawag. Tama. Isa lang daw siyang instrumento o kasangkapan na gagamitin para magparating ng mensahe. Nilinaw din niya ang hangganan ng kanyang kapangyarihan. Si Jesus Christ lamang daw ang tanging nagpapagaling habang siya ay nanggagamot lamang bilang kasangkapan. Ang pagtangging iyan sa titulong propeta ay nakakapukaw ng isip at may binabangkit din siya tungkol sa tatlong hinihingi ng Diyos. Tama ba? Ito yung tinatawag niyang tatlong P. Oo, yung tatlong P. Una, paniniwala. Okay, basic na hinihingi ng relihiyon. Pangalawa, pagbabago sa maling paniniwala. At pangatlo, pagsisisi sa kasalanan. Dito niya idinidiinin yung matindi niyang galit sa tinatawag niyang paniniwalang may kapalit, di ba? Iyon nga. Yung tipong magdadarasal at maniniwala lang ang isang tao kapag may hinihiling na himala. Tapos, kapag nakuha na ang gusto, babalik na naman sa dating masamang gawi. Nakakabuisit nga naman yung ganun. At higit pa sa pagtuligsa sa mga ordinaryong tao, ginamit niya ang konseptong ito para atakehin ang mga mismong lider ng simbahan. Yung mga tradisyonal na institusyon ng relihiyon? Oo. Para kay Olalo, ang mga tunay na false prophets ay hindi yung mga tulad niyang nangangaral sa labas, kundi ang mga mismong leader ng simbahan na nangungulekta ng pera. Para hindi mamatay ang simbahan nila. Tama. Inakusahan niya ang mga ito na nagtuturo ng mali, ipinapakita niya ang isang matinding pagkasuklam sa pagkakaperahan ng pananampalataya. Kung iisipin mo,
Para siyang isang whistleblower sa isang napakalaking kumpanya. Sinasabi niyang may direktang linya siya sa mismong CEO, kaya ibina-bypass niya ang mga middle manager. Yung mga pari at pastor? Eksakto, ibina-bypass niya sila dahil sa paningin niya, nagnanakaw lang sila sa kumpanya. Pero teka lang, pag-usapan natin yung pagtanggi niya sa titulong propeta at paggamit ng salitang calling. Bakit? Anong nakikita mo doon? Sa mga sinasabi niya, madali niyang masasabing, kasangkapan lang ako. Wala akong sariling kapangyarihan. Isang napakalalim na obserbasyon iyan. Sa psikolohiya kasi ng mga karismatikong leader, ang labis na pagpapakumbaba, yung pagtawag sa sarili bilang isang hamak na kasangkapan, ay isang mabisang paraan para iposisyon ang sarili. Para magmukhang inosente. Oo, at kabalintunaan nagbibigay ito sa kanila ng mas absolutong otoridad. Kung sasabihin mong isa kang propeta, hihingan ka ng tao ng milagro. Pero kung sasabihin mong boses lang ako na ginagamit, tinatanggal mo ang atensyon sa iyong sariling mga kapintasan. At kapag inatake mo siya, parang inaatake mo na rin yung mismong nagpadala sa kanya. Tama, nagiging mas dalisay ang mensahe. At ang espiritual na otoridad na ito ang nagiging matibay na tuntungan niya nang magsimulan na siyang bumanat sa mundo ng politika. At doon nangyayari ang isang napakalaking pagtalon sa kwento natin. Mula sa kanyang mga espiritual na sulat noong 2013, dumating tayo sa kanyang live stream. Yung mas bagong material niya. Oo. Dito, ang usapan ay napunta na sa mga isyong panlipunan. Tahasan niyang sinabi na ang Pilipinas ay talamak na sa kasamaan. At alam mo kung anong tinutukoy niyang isa sa pinakamalaking patunay nito? Ano yon? Ang kultura ng fake news at ang paglipanan ng mga vloggers. Ang pamamaraan niya rito ay hindi pangkaraniwan na. Hindi niya tinitignan ang maling impormasyon bilang isang simpleng isyong panlipunan lamang. Paano niya tinitignan? Ini-elevate niya ito sa isang kasalanang espiritual. Sa paningin ni Olalo, ang pagpapakalat ng fake news ay eksaktong kapantay ng pagtuturo ng maling relihiyon. Wow, makapantay talaga? Oo, kasi pareho nilang kinokontrol ang isipan ng tao at inililigaw sila mula sa katotohanan. Kapag nilinlang mo ang isang tao para maniwala sa kasinungalingan, nagdadala ka ng kasalanan sa kanila. Nagiging sanhi ka ng pagkakasala nila. At naging napaka-espesipiko pa siya sa pag-atake sa isyung ito. Direktang pinuntiryan niyang Administrasyong Marcos. At may binanggit siyang pangalan ng spokesperson, di ba? Oo, tinawag niya itong Claire Castro. Inakusahan niya ang pamahalaan ng patuloy na pagsisinungaling, partikular sa totoong kalagayan ng kaluslugan ng presidente. Yung issue sa ospital. Tama. Sabi niya, itinatago daw ng gobyerno na ang presidente ay may stage 4 na sakit at inoobserbahan sa isang ospital, habang ang opisyal na balita ay nagpapahinga lamang daw ito sa isang resort. Kaya para kay Orlalo, ang gobyerno ang mismong pangunahing pabrika ng fake news. May mga troll farms para na bayaran, tapos idinagdag din niya yung tumataas na krimen bilang ebidensya ng pagbagsak ng lipunan natin. Taliwas daw sa sinasabi ng gobyerno na tahimik ang bansa. May nabanggit pa siya tungkol sa droga, tama? Oo, sabi niya, laganap daw ang droga, tapos napapansin niyang pati ang mga nasa edad 60 pataas ay nahuhuli na sa paggamit nito. Di pa natin makikita kung ano ang nangyayari kapag tuluyan ng gumuho ang tiwala ng isang mamamayan sa mga opisyal na institusyon. Paanong gumuho? Kapag pakiramdam ng isang tao na ang gobyerno at ang media ay hindi nagsasabi ng totoo, nawawala na yung batayan ng realidad. Ang bawat pahayag ng gobyerno ay nagiging propaganda na lang para sa kanila. Pero napansin mo ba yung isang malaking balintuna o irony dito? Ginagamit niya ang mismong plataforma ng vlogging at live streaming para tuligsain ang mga vloggers? Oo nga no, parang nagrereklamo sa polusyon habang nagmamaneho ka ng mausok na sasakyan. Eksakto ang analogiyang iyan. At isa pa, paano naman natin malalaman o paano niya nalaman na ang impormasyon niya tungkol sa stage 4 na sakit ng presidente ay hindi rin bahagi ng mga usap-usapan o fake news?
Yan ang pangangib sa mundong pinapagalawan natin sa social media. Kapag tinatanggihan mo lahat ng opisyal na balita, ang tanging nagiging alternatibong katotohanan ay yung impormasyong umaayon sa galit mo. Yung tinatawag na confirmation bias. Tama, ang kawalan ng tiwala ay nagiging isang bitag. Ang taong galit sa fake news ay maaaring hindi sinasadyang nagpapakalat rin nito basta nag-a-align ito sa paggadismaya niya. Nakakalungkot isipin. At kung ang fake news ay ang paglilinlang sa ating mga isipan, ang susunod na issue naman na binanggit niya ay ang paglilinlang sa ating mga sikmura. Yung usapin ng ekonomiya. Dito na pumasok si Ulalo sa politika ng ayuda. Tinawag niya itong inutil at ideklarang advance vote buying daw ito. May kinamit siyang simpleng matematika dyan. Oo, yung 5,000 pisong ayuda. Sabi niya, kung ahatiin mo yan sa mga gastusin para sa isang buwan, pang isang kainan o baka sapat lang para sa ilang araw, paano na yung natitirang mga araw sa isang buwan? Ang kritisismo niya rito ay hindi lang nakatuon sa liit ng pondo. Tinitingnan niya yung epekto nito sa pag-uugali ng tao. Na nagiging tamad? Eksakto! Para kay Ulalo, tinuturuan lang nitong maging tamad ng tao para patuloy na iboto ang mga politikong nagbibigay nito. Kahit na yung pera na ibinibigay ay galing din naman sa buwis ng bayan. Oo, sa halip na lumikha ng totoong trabaho, pinapanatili nilang mahirap ang tao para tumanaw sila ng utang na loob tuwing eleksyon. Naisip ko lang, para sa kanya ang ayuda ay parang pagbibigay ng isang maliit na band-aid sa taong nabalian ng buto. Band-aid sa nabali ang buto, magandang paghahambing. Diba? Pansamantalang hinghawa lang. Mapapanatag ang pasyente ng ilang oras pero hindi inaayos ang totoong problema sa loob. Binibigyan lang tayo ng pampamanhid. At mula sa ayuda, itinutok niya ang pansin niya sa infrastruktura. Kinumpara niya ang Maynila sa Davao. Matindi ang paghanga niya sa pamamahala sa Davao sa ilalim ng mga Duterte. Pinuri niya ito talaga. Malinis daw, disiplinado, may maayos na mga bus stops. Subalit, nang ibaling niya ang tingin sa Metro Manila, ang pinakamalaking reklamo niya ay nakakagulat na napaka-espesifiko. Yung kawalan ng mga pampublikong banyo o CR. Oo, pampublikong banyo. Gigil na gigil siya rito. Inilarawan niya kung paanong sa mga estasyon ng tren sa Maynila walang makitang matinong banyo. Ang resulta tuloy napipilitan ng mga tao na umihi kung saan-saan. Sa mga poste, sa mga sulok. Tapos minsan sinusubukan sa fast food chains, kaso nakasusi kung wala kang pambili. At direktang idinidikit niya ang kawalan ng simpleng pasilidad na ito sa pamimera ng mga politiko. Sabi niya, epekto ito ng pagnanakaw ng bilyong-bilyong pondo na sana ay ginamit sa paggawa ng banyo at mga recycling plants para sa basura. Baka isipin ng ilan na nakikinig sa ating ngayon, bakit naman banyo ang pinoproblema niya sa dami ng isyu sa Pilipinas? Oo niya, bakit CR? Masyado ba niyang pinapasimple ang napakakomplikadong issue ng urban planning at kahirapan? Parang napakalaking talon ng lohika na ikumpara ang tagumpay ng isang lungsod base lang sa banyo. Totoo yan, pero kailangan nating intindihin ang kalikasan ng argument niya. Kasi yung mga bilyong-bilyong pisong ibinabalita na ninakaw ay napaka-abstrakto para sa ordinaryong tao. Mahirap intindihin kung gaano karami yun. Pero yung physical na pangangailangan, Oo, ang pagpigil ng ihi sa gitna ng matinding trafiko, ang mapilitang umihi sa pader dahil walang pagpipilian at mapahiya sa sarili, iyon na isang konkretong simbolo ng pagkasira ng dignidad ng isang ordinaryong mamamayan. nakukuha ko na. Ginabit niya ang kakulangan ng banyo bilang literal na ebidensya na walang pakialamang gobyerno sa pinakapangunahing pangangailangan ng tao. At kapag inaalisan mo ng dignidad ang mga tao araw-araw, mula sa limos na ayuda hanggang sa pagkakait ng malinis na banyo, ano ang susunod na mangyayari? Anong klaseng hustisya ang hihinginin ng isang lipunang pagod na? At yan mismo ang nagdadala sa atin sa pang-apat at pinakamadilim na bahagi ng talakayang ito. Dito ipapakita kung gaano ka-ekstremo ang mga naisip na solusyon ng may akda kapag bumagsak na ng tuluyan ng sistema. Dahil sa matinding pagkadismaya, naglatag si Olalo ng kanyang plano para sa malawakang paglilinis ng bansa. Tulad ng nabanggit ko kanina, naniniwala siyang malapit ng mamatay ang Pangulo. At dahil dito, umaasa siyang papalit si VP Sara Duterte.
upang linisin ng gobyerno at iimbestigahan ng lahat. Ang mga corrupt, ang Smartmatic, ang Comelec, pati ang media na binansagan niyang bayaran. Gusto niya talaga ng kamay na bakal. Pero, narito ang pinaka-controversial na bahagi. Sa tingin mo, pabor siya sa death penalty. Sa sobrang galit niya, akalahin mong oo. Pero tutol siya sa death penalty. Yan ang nakakagulat. Tutol siya dahil masyado raw itong bilis at brutal. Hindi nabibigyan ng pagkakataon ng tao na magsisi. Kaya alam mo ba kung ano ang solusyon niya? Ang literal na pamumutol ng mga kamay o daliri base sa bigat ng kasalanan? Tama. May pamantayan pa siya. Halimbawa, putol ang 2 daliri sa mga snatcher. 2 daliri para sa snatcher? Tapos, putol ang 1 kamay hanggang siko para sa mga holder sa kalsada. At para sa mga politikong nagnanakaw ng bilyones, putol ang 2 kamay bago magbalikat. Hanggang balikat ang puputulin. Grabe! Oo, naniniwala siyang kapag naramdaman ng mga korapto ang hirap na kumain gamit ang paa, doon pa lang sila matatawan, doon pa lang sila iiyak at mangsisisi. At kapag ginawa raw ito, 100% na titino ang Pilipinas. Ang tindi nun, parang ibinabalik niya tayo sa konsepto ng hustisya nung unang panahon, yung tipong mata sa mata. Pero nilalagyan niya ng bihis ng espiritual na pagsisisi. Kaso, teka lang, matinding pushback muna rito. Hindi ba't isang malaking kontradiksyon ito? Alin doon? Nagsimula tayo sa pag-aaral ng isang mensahero o calling ng Diyos na nanawagan ng pagmamahal, pagpapatawad at pagbabago ng puso. Tapos, hahantong tayo sa pamumutol ng mga braso. Isang malaking talon nga. Diba ang totoong pagbabago ay dapat manggaling sa konsyensya? Hindi dahil natatakot kang maputulan ng kamay o maimpalik pang pisikal. Paano naghalo ang banal na tawag at ang ganitong karahasan? Ipapaliwanag ko yan. Ang kontradiksyong napansin mo ay ang mismong patunay kung paano naghahalo ang divine justice at political frustration sa isip ng may akda. So dahil sa sobrang galit sa politika? Oo, sa mentalidad niya, umabot na sa puntong napamanhid na ng pera ang konsyensya ng mga namumuno. Bulag ang hustisya, nababayaran ng husgado. Kaya, kapag naramdaman mong walang epekto ang pangangaral, ang tanging paraan para wasakin ang kapalaluan nila ay pisikal na trahedya. Parang pinipilit silang maging mababa. Tama. Sa baluktot na pananaw na ito, ang karahasan ang mismong instrumentong gagamitin ng Diyos. Para itong matinding operasyon, pinuputol mo ang bahagi ng katawan na may cancer para iligtas ang pasyente. Napakadilim ng perspektibong iyan, pero ipinapakita nito kung gaano kabilis magbago ang hugis ng hustisya kapag pagod na ang isang tao sa sirang sistema. Oo. At kung ilalagom natin ang kabuuan ng pananaw ni Olalo mula sa ating mga sanggunian, makikita natin ang buong evolusyon. Sige, ibalangkas natin. Nagsimula ito sa inaaking banal na tawag o calling noong 2013? Tapos nauwi ito sa matinding pagkadismaya sa kasinungalingan ng social media, yung tinawag nating fake news bilang kasalanan. Hanggang sa kapabayaan ng pamahalaan sa mga simpleng pangangailangan, yung pamumudmod ng ayuda imbes na totoong trabaho at ang kawalan ng mga CR na sumisira sa dignidad ng tao. At nagtatapos sa pagnanais na isang madugo at marahas na hustisya para piliting magsisi ang mga nagkasala. Bago natin tapusin ang ating malalimang talakayan, gusto kong ibahagi ang huling babala ni Olalo na paulit-ulit niyang sinasabi mula pa noong 2013. Sabi niya, laging handa. Laging handa. Para kay Olalo, maniwala man ang mga tao o hindi, ang mga mensaheng ipinaparating niya ay mangyayari at mangyayari pa rin. Maswerte raw ang maniniwala sa kanya at sa mga hindi, ipapaubayan na niya sila sa Diyos. Isang mabigat na pahayag. Kaya para sa iyo na nakikinig sa atin ngayon, alam mo, ang importansya ng pagsusuring ito ay hindi para alamin kung totoo ang kanyang hula o hindi. Hindi iyon ang punto. Ano ang pangunahing punto natin para sa kanila? Ito ay tungkol sa kung paano tumutugon ang mga tao kapag sila ay sukdulan ng pagod sa isang sirang sistema. Nakita natin kung paano nag-evolve ang pagkasuklam. At bago tayo magpaalam, may gusto ka bang iwan na kaisipan sa ating tagapakinig? Meron. At gusto kong pagnilayan mo ito ng malalim. Ngayong nabubuhay tayo sa panahon na
napakadaling magpakalat ng impormasyon at kung saan unti-unting nawawala ang tiwala natin sa mga tradisyonal na institusyon sa gobyerno, sa media, maging sa simbahan, gaano kaya tayo kadaling maaakit sa mga taong nangangako ng mabilisan, pisikal at halos makadiyos na parusa para linisin ang ating magulong lipunan? Susunod ka ba sa boses na nangangako ng kaayusan kahit na ang kapalit nito ay karahasan?